Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng panibo na ganun na Santa Maria, ay ating po ay binabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay gabay ng Diyos sa pamahalaan sa paglilingkod at pagpapairan ng kapayapaan. Ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo mga mensahe ito mula sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon. At ayon po dito kay Apostol San Lucas Kabanata 16, talatang 10 hanggang 12 ito ang mensahe. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwala sa mga kayamanan sa liputan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwala sa kayamanan ng iba, sino magbibigay sa inyo ng talagang parang? Patuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 24, talatang 45 hanggang 47. Ito sa pamensahe. At tapat at matalinong alipin na siya pinapamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karabatang panahon. Mapalad ang alipin niyon kapag din natin siya gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamalanin siya ng kanyang Panginoon sa lahat. Patuloy po natin sa mga Taga-Galasya, Kabanata 5, talatang 1. Pinalaya tayo ni Kristo upang maging malaya. Magpakasalag na kayo at huwag ng palibig ng uli. Ipagpatuloy po natin sa mga Taga-Galasya, Kabanata 5, talatang 9. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin niyo patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang pita ng laman. Ipagpatuloy po natin sa mga Taga-Galasya pa rin. Kabanata 6, talatang 7, talatang 9. Ito po ang mensahe. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili sa hindi madadaya ni naman. Kung ano ang initig ng tao, yun din ang kanyang aaningin. Kaya't huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takbang panahon, kayo mag-aani kung hindi kayo mag-sasawa. Yan. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Mula dito sa ating pagbabahagi ng mabuting balita sa The Bible Evangelization. Ating po pasalamatan ng ating banal na Panginoon. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon. Ating po ipaliliwanag sa inyo ang mga mensahe ito mula sa tema na gabay ng Diyos sa pamahalaan sa paglilingkod at pagpapahiran ng kapayapaan. Yan. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon. Sa mga nasa pamahalaan, kayong mga nanunungkulan dyan, mga nasa authority na hinunuklok dyan, mga binigyan ng pagkakataon upang paglingkuran nyo ang sambayan ng Pilipino o ang paglingkuran nyo ang inyong mga nasasakupan. Ano mga bansa kayo mula dito sa Nais ipabatid sa atin ng banal na Panginoon mula sa mabuting balita o niyang na Panginoon sa Kristo na kayo mga nanunungkulan ay kinakailangan kayo ay mapagkatiwalaan sa inyo. Kayo ay mapagkatiwala mula sa maliit hanggang sa malaking bagay na tungkulin na ipinagkaloob sa inyo. Sapagkat kung kayo ay mapagkakatiwalaan sa inyong tungkulin at hindi kayo mandaraya mula sa maliit hanggang malaki, ay kayo ay pamamalaanin niya doon sa mas malaking gampanin para sa inyong pamamahala. Kagaya pamamahala ng ekonomiya o yung pamamahala ng kung sa pamahalaan, syempre meron kang ginagawang ang pamamahala ay malawak, no? Meron tayong namamahala ka mula doon sa halimbawa, mahala mo sa iba't ibang aspeto mula politika, ekonomiya, social, civil, yan. So yan, doon sa ekonomiya, kagaya ng sinasabi ng Panginoon Diyos, kung doon sa pagkain kinakailangan ikaw, binibigay mo ng patas ang pagkain ng iyong pinagkakatiwala sa iyo na pamamalaanan mo. Kaya yung lipunan Pilipino, halimbawa, yung ekonomiya ng lipunan Pilipino, kailangan pamamahalaan mo ng patas ito. Pamahalaan mo patas ito sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng karapatan niya at patas na pagbabahagi noong ating pagkakaloob ng bansang ito sa mga Pilipino at pangkalahatan ng mundo. So ngayon, ay dapat ito ay isa na sa view ng patas para sa lahat. Kung paano mo bibigyan ng trabaho
negosyo ang bawat mga Pilipino to subdue these blessings of God to us. So ganyan ngayon, kung may inequality ang namumuno, may problema, mayro at hindi patas na ibibigay yung yaman na yan through the human rights at iba't ibang panuntunan na dapat na o bata ginagawa ng ating nasa pamahalaan at ipinamamahala ay lalaganap yung inequality. So hindi kayo patas sa inyong tungkulin. So kaya kailangan mapagkatiwalaan kayo at kayo ay maging fair for everything else. So walang inequality para kayo ay mapagkatiwalaan sa inyong mga tungkulin. Economics yun. In politics, dapat politics justice, dapat you enforce the peace and order fairly. Wala kayong inaapi. Lalong-lalo with the using the enforcement for the benefits of the, halimbawa para lamang sa kapakanan ng iba, yung halimbawa yung ekonomiya na hindi mo patas na ibinabahagi yung bigay ng Diyos dito sa bansa. So binibigay mo doon sa iba na siya nakikinabang, yung iba hindi naman nakikinabang. Hindi patas mo nabibigyan ng trabaho ang lahat. So ibig sabihin, ginagamitan mo pa ng pwersa o inaapi mo o ino-oppress mo yung libo ng Pilipino by use of your power for the economic and the use of the enforcement. So dapat ay maging patas ka. Magpapagkakatiwalaan ka dyan na hindi ka aapi, hindi ka manlalamang. Pagdating doon sa economy, pagdating politics, gagamitin mo ang politika. So kaya dapat yung social, civil, cultural, yung mga human rights nga, so dapat patas ng hustisya. Na hindi sinasabi sa ilan lamang nakikinabang ng hustisya, mga bagay. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, tugilin mo yung karapatan ng tao. At sinasabi ng ating banal na Panginoon Diyos, upang matupad mo yan, kinakailangan manampalataya ka sa Kanya, magabayan ka ng Espiritu. Kung nagagabayan ka ng Espiritu, ay baka wala ka sa pita ng laman. Sapagkat hindi ka kukurap, hindi ka gagawa ng anumang mga bagay na parang sariling interest ng mga kalyado mo, mga kapanig mo, kundi for everything mo. Kaya tayo ay maging gabay natin ng Espiritu at Panginoon Diyos ang mabuting balita upang makapanungkulan tayo ng mabuti. Masusunod natin isang mabuting panunungkulan at paggawa ng mga batas na uukol para sa lahat, para sa lahat. Ngayon, pinalaya tayo ng Panginoon Diyos mula ng Panginoon Kristo sa mga kasamaan. So kaya tayo ay, yung ating pamahalaan na ginawang yan, huwag natin gamitin para mantigil. Huwag gamitin yan para mangapi. Kundi palayaan ang mga tao na kapamuhay ng patas at maunlad para sa lahat. Hindi para gamitin yan upang sitilin yung mga karapatan, sitilin ang mga pamumuhay. Using the authority na mga may sariling interest doon sa bansa na mga binigyan ng tungkulin. Sinamantala nila ito. Ngayon, kapag inyong sinamantala yan, kayo ay aalisin ng Diyos dyan. Kayo ay nga na manungkulan, kagaya ng mga ginawa niya sa mga sinasabi ng Biblia, kagaya ni Nebukadnesar, ni na iba't ibang mga leader, mga hari, mga emperor, na tinatanggal niya doon sa kanilang mga tungkulin kung ito yung abusado, kagaya ng panahon ni na San Pedro. Tinanggal niya yung hari ng Roma roon, yung emperor ng Roma roon, sapagkat siya ay mausok. Yung mga tao ay at kasama ang mga militar ay tinanggal niya namumuno ng mga emperor. Kaya ang mga namumuno na kayo ay hindi nanunungkulan ng maayos, ninyo ay kontrolado na lahat, kayo ay tatanggalin ng Diyos niya. At hindi batas na yan na magpaparusa sa inyo. Or else, God will punish you sa inyong mga tungkulin. Nakagaling ng Busar, ayun, nabaliw. Sa akala niya, hindi siya matibag-tibag na leader na pinuno doon sa kanyang karyan, pero bumagsak siya sa napakabilis lang na bagay. Diba? So, ganun ka lamang pababagsakin ng Diyos ay magiging abuse sa iyo. Kaya yung mga nasa pamahalaan kayo ay mapagkatiwalaan. Itong bansang ito, pamahalaan ninyo ng patas for all. Yung existing na may mayaman, mahirap, may inequality, gawin nyo lahat para matuloy ang maging patas ng pamumuhay. So, ang magitan ng pagpapatupad ng karapatan ng tao at ibang pagkakapatas para sa pamumuhay nito. Sa ngayon,
ay hindi mayroong naapi, hindi mayroong nagsisira. Even though mayroon mang mayroong nasa masipag at may magandang kalagayan, ay fair pa rin para sa lahat sa ating pamumuhay. Yan. Kaya kayo mga namumuno, kayo ay maglingkod ng tapat sa inyong tungkulin at huwag kayong abusado. Yan ang nais ng ating banal na Panginoon. Huwag niyo abusuhin yung mamamayan. Kayo ay mabuting balita, magabayan kayo ng Espiritu, sa gayon ay maiwasan nyo yung pang-abuso sa inyong authority. Huwag niyo kalimutan yan. Manampalataya kayo sa ating banal na Panginoon. Sana ito ay inyong kapalit magabayan upang kayo mahala ng matuwid, mabuting pumamahala sa inyong tungkulin at yung pagpapalaya sa ating banal na Panginoon sa Kristo, ang pamalang Diyos para sa kalayaan natin mula sa pagpapalaya sa masasama na nangyayari kaya maging patas kayo. So hindi pa iralin yung masama para maging malaya tayo laban sa kasamaan, hindi para sikilin at gumawa ng masama at pang-abuso sa mamamayan. Muli, sana ay nagabayan naman ang mga nasa pamalan at maging lahat. Sabi sa inyo ng ating banal na Panginoon Diyos, kayo manungkulan ng mabuti at kayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual sa inyong pangungulong. Sundin nyo kayo makagawa ng masama sa inyong manunungkulan at kayo ay maparusahan sa impyerno pagdating ng panahon. At sinasabi nga ng Panginoon Diyos, hindi nyo madadaya ang Diyos. Kung ano inyong inasing, yun din ang inyong aanihin. Sa pamumuhay nito, ang parusa ng Diyos sa takot panahon. Kaya muli, sana ay kayo ay nagabayan at kayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual. Sa gabay na ito, kayo makapamuhay na may pananampalataya sa Diyos, mamuhay maka-spiritual. Yan. Sa inyong panunungkulan at sa lahat. At sana ay patuloy tayong gabayan ng ating Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan sa ating pagbabang mabuting balita at kayo ay patuloy na mahikayat magabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria at ating pagbabagi ito ng mabuting balita. Yan. Sa inyong pumuhay, sa inyong pagtupad at pagsunod sa mabuting balita. At sa interpretation team, patuloy tayong magkaisa. Tulungan natin mga rin, may iwasan natin yung karahasan, paglalabanan. Bagkos, kaya tayo ng pagkakaisa, kapayapaan, at pagtulungan, pagmamahalan sa bawat lahi, at mga nagkakaisang mga bansa. Aside from that, yung Vatican Church, CBCP, patuloy kayong pagliwanagan ng Banal na Santa Maria at pagbuklong ninyo patuloy sa katuwang mula pa ng panalaya Panginoon. Hanggang mula sa Panginoon sa Kristo at mabuti. At sa ating munting kakayanan, sa pamabahagi ng mabuting balita sa Gabay ng Evangelizations, ay patuloy nating mapagbuklod ang sangkatauhan sa Gabay ng Banal na Santa Maria at Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, sa pananampalataya niya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuti. Sa mga pamalaan, kayo maliwanagan, mamahala kayo mabuti, matuwid, makatarungan, tugunin niyo yung karapatan ng tao. Doon sa aming parokya, sa Infanta Quezon, yung lokal na pamalaan at import sa bayan, at kayo ay magabayan ng mabuting balita at espiritu na mamahala kayo ng mabuting matuwid at matas. Doon sa aming parokya, magabayan kayo ng mabuting balita, maliwanagan kayo ng Santa Maria, patuloy rin yung mamamayan ng Infanta Quezon, sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yeso Cristo at mabuting balita. Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ang kaliwanagan ni Banal Santa Maria patuloy na magliwanag sa atin. Gabayan tayo ng kanyang paghihimala at gabay mula sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Cristo at iba't ibang pagpapala at gabay ng banal na Panginoon Diyos. At tayo ay pagpalain at protekta sa pamumuhay na ito hanggang sa kanyang pagbabalik. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless.